Alam mo ba, na habang nag-uusap tayo ngayon, may mga nilalang sa paligid mo na tahimik lang. Pero nakikinig. Hindi tao, hindi hayop, kundi mga halaman. What if sabihin ko sa'yo na kapag kumanta ka sa halaman mo, mas gumaganda ang tubo niya? Sounds crazy. Well, hindi ito kwento-kwento lang. Ito ay science. Ang kakayahan ng mga halaman na makarinig. Marami ang naniniwala noon na ang plants ay simpleng buhay na hindi nakaka-react sa tunog. Pero pagkatapos ng ilang dekadang pag-aaral, may napatunayan ang mga scientists. Ang halaman ay may kakayahang makatanggap at mag-react sa vibrations. At dahil ang tunog ay isang uri ng vibration, ibig sabihin, in a scientific sense, nakakarinig sila. Proof na nakakarinig sila. Ang sound and plant growth. Noong 1973, isang Indian botanist na si A. Jagadish Chandra Bose ang nagsimula ng eksperimento. Pinatugtugan niya ng music ang kanyang mga halaman. Classical music, violin music kahit flute. Ang resulta, mas mabilis ang paglaki nila kumpara sa control group na walang music. The Talking to Plants Experiment. Sa Denver, Colorado, may experiment na ginawa ang isang agricultural company. 3 grupo ng halaman. Pinapatugtugan ng sweet words. Pinapatugtugan ng hate words at walang pinapatugtog. Guess what? Kahit magkaiba ang mensahe, parehong lumago ng mas maganda kaysa sa walang sound. Ibig sabihin, hindi mahalaga kung good or bad words ang vibrations mismo ang nagpapalakas sa halaman. Plants react to specific sounds. Ayon sa isang study sa Tel Aviv University, kapag narinig ng halaman ang tunog ng bumubukang dahon na kinakain ng insect, naglalabas sila ng defensive chemicals para protektahan ang sarili. Amazing, right? Ibig sabihin, naririnig nila ang panganib. Paano nila naririnig ang tunog? Walang tenga ang halaman. So paano sila nakakarinig? Ito ang sikreto, mechanoreceptors. Ito ang microscopic sensor sa dahon at stem na tumutugon sa vibrations. Kapag may sound waves na tumama sa halaman, nag-activate ang cells. Naglalabas sila ng hormones. Nagbabago ang growth pattern. Nag-i-increase ang nutrient absorption. Parang mini-ears nila pero nasa buong katawan. Anong musik ang pinakagusto ng halaman? Ayon sa maraming eksperimento, classical music best for growth. Soft acoustic, relaxing. Nature sounds, pinaka-natural sa kanila. Rock or harsh music, may negative effects sa ilan. Pero tandaan, ang tunay na nag-work ay vibrations, hindi genre. Ang pinakamalupit na fact, may studies na nagpapakita na kapag may huni ng bubuyog malapit sa bulaklak, bigla silang naglalabas ng extra nectar. Para bang sinasabi nilang, "Uy, may pollinator. Produce sweet nectar now." Nakikinig, umaakto, pumoprotekta sa sarili. Ang mga halaman hindi sila passive. They are very much alive. What this means for us? Kapag tinignan mo ang halaman mo ngayon, isipin mo ito. Habang naglilinis ka ng kwarto, nagluluto, nagvi-video call, or kumakanta, naririnig ka niya, at nakaapekto ka sa paglago niya. Sobrang tahimik nila, pero responsive sila. In a way, plants are listening to life. So the next time na malapit ka sa halaman mo, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Hindi mo alam, baka nakikinig sila. At kung nagustuhan mo ang ganitong mind-blowing facts, don't forget to like, share, and subscribe. Para mas marami ka pang did you know na hindi alam ng karamihan.